Magandang umaga, naimbag na bigat, maimbuntag sa lahat po, sa inyong tanan. Senator, simulan na po natin. No? Masasabi niyo hubang nagtagumpay ang investigasyon ng Senate panel nitong Lunes pagdating sa mga gusto niyong malaman mula sa Duterte drug war? Was it able to answer specific issues that you want to address? Siyempre hindi lahat kasi first hearing lang po yun. Masyado yatang maraming excited na ang gusto nila yung first hearing malaman na lahat. Hindi kakayanin na series of hearings po ito. Pero tama ka doon, Tristan, for emphasizing na ang role talaga ng chairman at saka ng subcommittee ay tanggapin ang mga ebidensya. Kasi nga, susulat pa kami ng committee report dyan using all of the evidence and information na hawak namin. So, tumanggap lang po kami ng ebidensya, mostly testimonial evidence dun sa first hearing. At saka first hearing lang po yun, definitely hindi naman kaya malaman lahat sa isang upuan. First hearing, and I'm sure baka marami pa pong mga susunod dyan. Depende sa pangangailangan ng panel. But personally, sir, how would you assess yung mga statement and revelation made by former President Duterte? Ano ho yung pinaka-striking sa inyo? Well, ayoko muna i-reveal yung thinking ko kasi I will be the one, siyempre, writing the subcommittee report. Pero marami binigyan natin siya ng maraming oras doon. So, marami nagsasabi that there are a lot of admissions made, admissions against interest. And then, pero masasabi ko lang din, dahil kilala natin si former President Duterte, ganyan siya talaga magsalita. Sometimes ito sasabihin niya, ito yung direksyon na sasabihin niya, tapos biglang kakaliwa, tapos biglang kakanan, tapos biglang kakambyo. Ang importante, na-record lahat ito officially, and then pag isusulat na natin yung mga recommendations natin and findings natin, madadaanan natin itong lahat ng kanyang testimony kasi mahaba-habang oras ang binigay po natin sa kanya. So marami tayong material na nanggaling po kay former President Duterte. Okay. But in terms of decorum, sir, sa mga hearing, may mga nagsasabing you've given or nabigyan ng kid glove treatment si dating President Duterte because he was allowed to, parang yung mga expletives niya na nasasabi during the hearing to be on record. Siguro po ang tanong is, was allowing the ex-president's behavior na magsabi nga po ng ilang mga expletives ay parang part ng pagbibigay courtesy bilang siya ay dating head of state? Well, hindi naman courtesy. Yung una, when he was quoting himself na meron siyang curse words, sabi ko let it be part of his narration na ganun ang pagkasabi niya. Pero may mga sunod-sunod na nga na nakakalusot din. Na-warningan naman siya, and then of course, sabi natin na as much as possible, tanggalin nyo na yan. Lumalabas, hindi talaga niya matanggal. So, wala namang power kasi to cite in contempt yung subcommittee, klaruhin natin yun. So the only way natin na madisiplina yung witness natin paalisin. Paalisin natin sa hearing. Wag naman, sayang naman yung chance na makakuha tayo ng information or testimony from that person. So na-warningan naman siya, napuna naman yun. Mukha lang hindi niya talaga matanggal sa kanyang pananalita. Baka naman naging mas natural ngayon yung testimony niya. So, mas maganda yung material natin kasi natural flow ng testimony ng tao. Okay. So, just to be clear, baka rin po may mga nagtatanong na, let's say, mga netizen na ba't hindi i-cite in contempt? Yung subcommittee, sir, ay walang power to cite the former president in contempt. Yun sigurong nasa isip ng lahat kasi nahilig sila dyan sa contempt dahil napanood nila sa Quadcom, ang daming kino-contempt. Alam mo yung bungad na paragraph sa instruction sa subcommittee, kinote yung section 20 ng aming rules. You do not have the power to cite in contempt. Nakasulat yun. So, ang basa ko doon, the only power ng subcommittee, kunyari merong totally unruly behavior, is to exclude yung tao. Hindi, wag mo na siyang ipatestify, paalisin mo siya sa hearing, sa premises ng Senado.
sayang naman kasi nga gusto nga natin marinig yung testimony ni former president. So, napagsabihan naman siya, but apparently, syempre, ako kasi kilala ko rin naman siya personally na hindi niya talaga maalis sa language niya yan. So, siguro ano na lang yun, ang tawag dito one and only incident given the unique personality of the witness plus the fact that it was a subcommittee na which really could not cite in contempt any person except ang basa ko na lang yun except talaga for truly unruly disorderly behavior. Okay. Na pwede nyo pong palabasin na lang yung resource person kung maging ganun yung attitude niya. But sir, in your view... Kunyari nanggugulo na, hindi ka na talaga makahiring kasi ang gulo-gulo na. That's the only time pwedeng mag-contempt. In my opinion, that's the only time pwedeng mag-contempt. But even if sabihin nila, wala kang power to cite in contempt, ang remedy mo is paalisin mo na yung tao. It's not a contempt citation, pero paalisin mo na kasi nanggugulo ka na eh. Senator, in your view, did President Duterte seem to fully acknowledge the gravity of the human rights concerns raised during the war on drugs? Do you feel na na-address niya po itong mga concern with the seriousness that they deserve? That is his testimony. I-assess natin yun. At ma-assess natin yun using the words na ginamit niya, di ba? Kasi yun ang recorded eh. Pero kung maalala ko, talagang yung kanyang sinasabi doon, narinig na natin yun actually. Narinig na natin yun sa labas ng Senado, di ba? Para yung statements niya doon, yun din yung mga sa video footages, halos parehas eh. So ang ano na lang ngayon, ang difference ngayon, under oath yon, recorded yon. So kung gagawa na report yung subcommittee, ang una namin siyempre pipiliing na material, yung material na hawak namin, yung shinare sa committee. Although hindi naman bawal mag-research din outside of what happened before the committee. Pero siyempre mas maganda, mas mabigat na material yung na-share sa harap ng committee. Okay. Yes. Sir, at some point, it was also noticeable na may mga nagtatawanan or mga nagpapalakpakan during the hearing. And for some family members of the EJK victims, according to Father Flavie Villanueva, nakausap po namin siya yesterday, he said that for the families, they find it offensive. Ano po ang masasabi nyo dito, sir? Correct. Ano yun? I understand. I understand. Siyempre, 6,000 ang official government number is around 6,000. Merong NGO number na umabot sa all the way to 30,000. Siyempre kung mamatayan ka nga naman na hindi nga naman na-solve, tapos may label pa or allegation na involved sa drugs or involved sa krimen, pero hindi na-solve, siyempre masakit yun. Na-understand ko po yun. Na-understand natin yun. Pero yung tawanan kasi talagang may mga light moments sometimes, kahit naman yata dun sa Quadco, may time din naman na meron din sila mga light moments because it's part na rin ng Filipino culture yung may light moments tayo. Pero kung may mga na-offend sa light moments or kung may makita sila sa background na nakasmile, baka kung tama man ang konteksto o hindi, pero ma-offend sila, na-understand ko po yun kasi namatayan nga sila eh. Ang iba naman, let's say yung hindi namatayan, na-disrupt ang buhay, nagulo ang buhay dahil dyan sa Philippine War on Illegal Drugs or dahil sa mga EJK incidents. Although ikaklarohin ko, Tristan, na ang jurisdiction talaga ng subcommittee is the Philippine War on Illegal Drugs. Although maraming overlap yan sa EJK, pero hindi po ito about EJK na lahat ng patayan na hindi nabigyan ng lunas o ng solusyon dapat imbestigahan ng komite na ito. It's about the Philippine War on Illegal Drugs. Okay. But sabi nga po ni Father Villanueva, in addition to that, it was the most painful thing na na-witness niya during the hearing. As chairman, would you
set the rules in the future hearings na sana, since ang pinag-uusapan ay patayan, mga namatayan during the war on drugs, ay ilimit yung mga ganitong actions, although minsan hindi naman po mapipigil talaga yung crowd or yung mga tao na nasa paligid. But would you put emphasis on that kind of behavior? Well, ano na yan, sa level ng Senate, hindi na kailangan isulat yan, dapat alam na yan. So let the price to pay be political. Yung mga nakapansin na mga ganito, seryosong bagay na ginagawa nating light o ginagawa nating joking matter, hindi na kailangan isulat yan na sana wag niyong gawin. O hindi naman sa labag sa batas na gawin mong light, pero sana wag mong gawin. Pero kung ginawa mo, let the price that that person pays be political. Political ang price niya. Wag na siyang suportahan ng taong bayan. Okay. Sir, additional from Father Villanueva, they felt na parang napaka-konti ng oras na naibigay sa pamilya ng EJK victims. Parang hindi raw po sila nagkaroon ng sapat na pagkakataon para ilahad yung kwento ng mga nanlaban. Would you give them more time sa mga future hearing po? Correct. Kasi nga, sabi ko nga, baka masyadong excited lahat. Akala nila, first and only hearing. First hearing lang po yun. Kaya nga si Father Villanueva, pinasalita na natin para may overview tayo. Hindi naman si Father Villanueva kasi member ng family na namatayan dahil sa Philippine War on Illegal Drugs, pero nag-spend siya ng maraming oras sa mga 312 families na naapektuhan. So alam niya yung damdamin nila, alam niya yung mga stories nila, alam niya yung mga statistics nila. So pinapresent natin siya. Pero ang mas magandang evidence is yung mismong family. Pero 312 yun, wag naman mamimili tayo ron tapos ipapasalita rin natin sila. Pero hindi nga medyo na-excite lang siguro lahat sa first hearing na akala nila maybe last chance na nila. Hindi po natin gagawing first and only hearing. Yun, meron pang pangalawang hearing, and then we will give time sa victim families, additional victim families, and then ipursu naman natin yung allegation ni Garma. Kaya dapat si Garma humarap din sa subcommittee. Kaya yung schedule natin, pag i-schedule ko tong second hearing ko, I have to make sure na pupunta si Garma. Hindi pwedeng hindi siya pumunta. Okay. Sir, the National Union of People's Lawyers questioned yung active participation po ng ilang mga senador who are being linked in the drug war campaign, like Senators Bato de la Rosa and Bongo. Ang description pa nga po nila sa nangyaring probe ay a platform for those involved and the accused. How would you react to that, sir? And would you suggest na mag-inhibit din? Ang inhibition manggagaling sa tao. Okay. Kung kami na ang nagbawal sa kanila, exclusion na yon. Medyo pantay-pantay lang kami diyan sa Senado. Hindi ako mas mataas sa kanila or mas powerful sa kanila na i-exclude ko sila sa hearing. Binigyan sila ng mandato ng taong bayan to be senators. So, meron silang pantay-pantay ang aming mga rights and privileges. At saka kung mapapansin ninyo, kung 10 minutes ang binigay ko kay Bato, 10 minutes din yung binigay sa iba. So, ganun din yung paggamit. Nasa sa paggamit lang ng oras nila. Basta up to 10 minutes lang sila. So, pantay-pantay po tayo. At saka, pwede naman tanungin si Bato actually. Kung meron silang gustong itanong ko kay Bato, isulat kasi nila. Bigyan nila ako ng katanungan na gusto nila itanong ko kay Senator Bato at itatanong po natin. Okay, so pwede rin sir maging resource person si Senator Bato. Kung halimbawa may mga tanong po, kayo na ang magtatanong kay Senator Bato or kay Senator Go. Nagbo-volunteer nga si Senator Bato Ask me question, sabi niya. Ako din, sabi niya, isama mo ko kasi tinanong ko yung mga former chiefs ng PNP. Nakalimutan ko, former chief nga pala siya. So sabi, tinaas niya kamay niya, how about me? Hindi ba former chief din ako? Gusto ko magsalita niya. Sabi ko, of course, sige, go ahead. Ano naman sila? Open naman sila lahat ng senador to have exchanges. Ano bang alam mo rito sa topic na ito? Gusto mo bang i-sharing? Ganun.
Pero siyempre kapantay lang namin 'yan. Hindi namin pwedeng sabihin yes or no only ha. You are forced to answer. Hindi pwede. I mean, hindi pwede kasi Okay. alam mo, hindi ko naman kasalanan na nasa Senado yung mga yan, di ba? Binigyan din sila ng mandato ng taong bayan eh. So dapat respeto rin natin yung mandato na binigay sa kanila na parehas din na binigay sa akin. And the decision to inhibit would be coming from them, sir. Sila dapat ang magkusa kung gusto nilang mag-inhibit. That's the definition ng inhibit. Dapat galing sa sarili mo. Okay.